Now at this point, let's talk to Gramil Alexis Nas, Public Information Officer and Chief of Capacity Building and Training at OCD Region 5 following severe tropical storm Opong's second landfall in Palanas, Masbate. Magandang umaga po sa inyo. Hello po ma'am, hello po sir, magandang umaga po sa inyo. Opo. Sir, kamusta na po ang panahon dyan? Hingi po kami ng update sa inyo. Sa ngayon po, ma'am, dito po sa station namin, medyo cloudy skies pa po dito sa Legazpi City, Albay. Pero hindi na po umuulan, unlike last night and this early morning po. Alright, may mga reports po ba ng affected individuals or infrastructure na kailangan tuunan po ng pansin? Sa ngayon po, wala pa po kaming official reports na nare-receive regarding damage to infrastructure and damage to houses since ongoing pa po in clearing and assessment ng PDRO Masbate and ng mga LGUs po sa probinsyang iyon. But for the evacuees po, sir, total po namin through the DSWD Field Office 5, nasa 24,579 families po ang nag-evacuate due to Opong. And itong mga nag-evacuate po, nanggagaling po ba ito sa mga danger zones? Kamusta na po ang lagay ng bahay nila? I'm asking this is because after all of this, kung medyong sira ang bahay, ano po ang plano dyan ng local government in terms of temporary housing? Yes po sir, based naman po sa experience po namin sir dito, hindi po muna sila pinapauwi if medyo hindi pa po safe pauwi sa kanilang mga kabahayan and may threat pa po for example ng landslide or even flooding. Okay. And kapag sa experience din po namin ng mga nakaraang bagyo ay pinapatira po muna sila sa temporary shelters like sa evacuation centers kung na-damage man po yung bahay nila at agad din pong binibigyan ng financial and housing assistance naman po ng LGU and ng ating mga kasamahan mula po sa DSWD. Okay. Sir, based po sa aming mga report, malakas po ang hangin daw dyan sa Masbate. I was wondering kung meron pong mga structure na nasira dyan and mga kalsada na kailangan po ng mga clearing operations. Sa initial na information po ma'am, pero wala pa kasi siyang official situation report from the province, tinawag po sa amin ng Provincial DRM officer na may mga damages po talaga sa power lines, sa mga natumbang puno, and even may mga damaged houses din and damaged government infrastructure. Sa ngayon po ay nagsasagawa pa po sila ng assessment and clearing and hopefully later this afternoon ay may makuha po kami kahit initial report po from them. Kamusta po yung line of communication line po natin dyan, yung kuryente, may problema po ba? Sa ibang parts po ng Masbate, lalo na po sa dinaanan, ang information po ay walang kuryente. And doon naman po sa communication lines, may ibang parts po na merong signal ng telepono. And yung mga wala naman pong signal sa internet, kasi affected din po ng ating mga lines sa mga posts na natumba, ay lahat naman po ng LGUs as far as we're concerned ay meron pong mga Starlink na binigay ang provincial DRM offices kaya nakakapagbigay pa rin po sila ng information via internet sa province papunta po sa amin. Sir Gramil, meron po ba tayong reported casualties o mga nawawala po, nasugatan? Ngayon po ma'am, wala pong officially reported po sa Region 5 po sa amin dito sa casualties po. Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, mag-ingat po kayo dyan. Gramil Alexis Nas, ang Public Information Officer and Chief of Capacity Building and Training at OCD Region 5. Thank you so much.